We rather obey God than men. Mas gugustuhin pa namin ang sumunod sa Diyos kaysa sundin ang tao. Ito yung matibay na tugon ng mga apostol na natatakot. They were threatened. Their lives was on the risk during that time. Pero nung sila ay patuloy na sinasaway ng mga Pariseo, mga Roman sundalo ng panahon na yun, ito yung kanilang tugon. Kung titignan po natin yung kaakibat na dictionary reference sa Johannine account, na siyang dictionary reference natin, yung ating gospel reading for this week, na binigyan ng saysaya ng ating Pastor Fer kaninang umaga. Mga bagay doon na dapat natin maalala, patuloy nating tanim sa ating puso, ay yung post-resurrection appearances ng ating Panginoon noong panahon na yun. It is a must for the disciples during that time, especially the apostles, na magpakita si Jesus sa kanila because they were in great fear. They were in great danger. At bago tumungo sa masalangit ang ating Panginoon Jesucristo, for the last 40 days, He remained sa piling ng kanyang mga piling apostol. Siya po ay nagpakita upang mapalakas sila at sabihin sa kanila boldly na totoo lahat ang pinangako ko sa inyo. Secondly, makikita po natin sa Johannine account sa chapter 20, it talks about forgiveness and the empowering presence of the Holy Spirit. Aside from nagkita si Jesus sa kanyang mga alagad, ipinagkaloob din niya yung tanda na hindi niya iiwan ang kanyang mga matapat na alagad. At ito po yung banal na Espiritu. It's the same powerful Holy Spirit that is present and living amongst us as believers. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon doon? And lastly, doon po sa Johannine account sa chapter 20, it centers around the disciples' current doubt, Jesus' assurance, and the commission to spread the message of forgiveness and new life. Kung unawain natin maigi, yung sinulat ni Juan sa chapter 20 na yun, manliliit ka kung hindi mo ginagawa yung mission day, yung Great Commission. Mahihiya ka sa Panginoon dahil nakikita mo yung sarili mo na hindi ka nagiging bahagi nung iniwan sa mga alagad. And even so, you are going to realize na makapangyarihan ka na pala dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa banal na Espiritu nasa iyo. Pero most of us ay hindi natin na-exercise ang power nito. Now, let us go to Acts 5:27 verse 32. At tignan natin ano po ba yung mga mapupulot natin dito. Kasama po ito sa ating lectionary reference ngayon, but I chose to use the Acts of the Apostles in chapter 5 for today, sapagkat marami tayo o pwede rin makuha dito sa mga sulat na ito. Una po, makikita namin doon na kung babasahin natin yung Acts chapter 5 na yan, it emphasizes the Apostles' unwavering dedication to God's Word despite persecution. Kung babalikan natin yung verse 27 to 28, marihing pinipigilan sila ng mga Pariseo na ipagpatuloy ang pangangaral. Sabi doon, iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Ngunit, tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. At ito yung ikinakatakot nila. Secondly,
They saw that they were victorious dahil namatay sa krus yung Jesus. Sa pananaw ng mga Pariseo noong panahon na yon, yun yung katapusan ni Yesu Kristo. But look what the Acts of the Apostles is telling us today. Sila mismo ang nagpapatotoo. Ang sabi mo doon, laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Kaya kung makikita natin sa buhay ng mga piling alagad, yung kanilang unwavering dedication, yung kanilang unwavering commitment na magpatuloy sila, even they put their lives at risk. Risking our lives for the sake of the gospel is something that is coming to be alien sa panahon natin. Marami ang ayaw na mangusap patungkol sa ginawa ng Panginoong Yesus. Marami ang ayaw na magbasa ng Biblia. Marami ang ayaw ng manalangin. At umaasa na lang na sinasabi nilang kapalaran. Well, ayaw ko ilagay ang aking buhay sa isang kapalaran. I rather put my life something that give me assurance. At ito yung mensahe ng krus. Ito yung mensahe ng Great Commission ng ating Panginoon. Ito yung mensahe na ipinagpatuloy ng mga apostol upang makarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya, nawa po, in our post-Christ Resurrection celebration today, hindi mo sana mawala yung alam, yung damdamin, yung istorya nung Semana Santa sa buhay natin. Ikaw na sinasabi mong naniniwala ka na si Jesus ay nabuhay. Ikaw na sinasabi mo na meron kang Panginoon at si Jesus ang iyong tagapagligtas. Let us have that same passion. Ay pagpatuloy natin, yung gawain ng ating Panginoon. Kahit na nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng persecution. Pangalawa po, the apostles assert their obedience to God over human authority. At dito ko po hinango yung pamagat ng ating usapan ngayong umaga na ito. Kung sinusundan niyo po yung Discipleship Resources Philippines, maganda po yung nakasulat ngayon doon, It talks about they're trying to inspire yung mga kapatid nating mga may mga disability. At ikinunik nila yung istorya ni Tomas. Because in Johannine account, wala si Tomas nung unang appearance ni Jesus sa mga alagad. At dahil wala si Tomas doon, mga kapatid, seemingly, parang lapses ni Tomas kung bakit siya wala doon. Pero kung halukayin natin maigi yung istorya, napakaganda ng purpose ni Jesus. Kung bakit nung nagpunta siya doon, wala si Tomas. There was an intimacy going on between Jesus and Thomas. Kaya nung dumating doon si Tomas, at wala na yung Panginoon, umalis na, nagpunta na sa ibang mga alagad niya, sabi niyo mga dinatnan doon ni Jesus, nakita namin si Jesus. Buhay ang Panginoon. You can just imagine, na nag-uupa po yung kagalakan nila, yung dating takot, dahil nakita nila, yung namatay sa krus ay nabuhay, nakasama nila, tumaas ang kanilang pananampalataya. God, Jesus required them, na makita niya sila, o makita niya siya.
para magpatuloy sila sa kanilang pagsunod. And look what happened to Jesus and Thomas sa istorya. Let me pick up some words dun sa discipleship resources sa bandang dulo. Sabi po doon, contrast to this, what Thomas asked, dahil hiniling po ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kanyang palad at hindi ko na isusuot ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Tingnan niyo po yung nangyari. Thomas' position, Jesus' body vulnerability. Ibig sabihin yung literal wounds. Yun ang hinanap ni Tomas. Hanggat hindi ko na isusot ang aking daliri sa mga yan, hindi ako maniniwala sa sinasabi niyo. Sabi po niya doon, he is also making the request in language that indicates extreme intimacy. Ayaw niya lang basta makita si Jesus na nabuhay ng muli. Amen po ba? Gusto niya makasama ito. Gusto niya maranasan niya personally na nabuhay niya si Jesus sa kanyang Panginoon. That's why the invitation to Thomas by Jesus Christ, sabi niya, halika, ipasok mo ang iyong daliri sa aking palad. Ilagay mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. Mapalad ang mga hindi nakakakita, subalit naniniwala. Ano po sabi niya? Huwag ka nang alinlangan. And from then on, si Tomas, sa istorya, is one of those disciples ng ating Panginoon who lived the faith intimately. Ito yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Na merong intimacy yung relasyon natin sa Kanya. Hindi yung nag-aas na lang tayo ng panalangin ng iba dahil sa ating kalagayan. You know, God wants you to pray for your needs personally, intimately. Matagal ko na po pinaglalaroan yung salitang assertion. Yung isang anak namin, si Faith, Pastor Faith na po siya ngayon, licensed pastor na po siya ngayon. Sabi ko sa kanya, sa pag-iistoryahan namin, anak, sabi ko ganun, parang minamana mo yung nangyayari sa akin. When I was sent, sabi ko sa kanya ganun, lagi na lang may issue, lagi na lang may mga usapan, lagi na lang parang may barrier, sabi ko sa kanya ganun. Palagi na lang gano'n na may challenge. Mabuti na lang, sabi ko sa kanya, na sa Diyos tayo sumusunod at hindi sa tao. Kaya sabi ko sa kanya, tatagan mo na, because of your disability, marami ka pa mararanasan na unpleasant things. Kaya kahapon habang nagpapalitan kami ng message ng aming anak, sabi ko, nasahin natin anak, pastor, sabi ko sa kanya ganun, na makapagseminaryo ka outside the Philippines. Because you have less opportunity at the moment dito sa atin. Palagi namin nilalaban si Faith. Nung siya ay nag-candidate, nung siya ay binago ko po yung sulat niya. Before this conference, sabi ko na, hindi ka mananatiling candidate. Papalitan natin yung sulat mo. Lakasan mo yung loob mo. Lagi mong i-assert yung karapatan mo, lalo na sa kalagayan mo. Kung tama, sabi ko sa kanyang gano'n, pinabalikan ko lagi yung Santiago after si Shepherd. Kung tama, at hindi mo ginagawa, ikaw din ay nagtakas. So, he agreed with me, Sige po, dati, sabi niya gano'n, hihintayin ko yung
yung pagpapalit mo ng sulat. May konti lang akong pinalitan doon at yun yung sinabit namin sa Nico. Keeping in our heart that God will once more stand with us. Kung hindi ginawa yun, kung wala tayong sense of assertiveness, lalo na sa mission day ng Panginoon, hindi lalago ang iglesia. Wala nang magpapatuloy na tumayo kung ano ang tama. Dahil kapag tayo na kantina, kapag tayo ay pinagbabawalan na, katulad ng mga apostol sa istorya, malamang ihinto na tayo. Amen po ba? Malamang aayaw ka na. Dahil ayaw mong mapahamak. Ayaw mong masaktan. Ayaw mong masira ang buhay mo. Manibig so, ayaw mo kasing madamay ang iyong pamilya. Alam niyo po, sa pagyakap natin sa Mission Day, damay ang lahat. Naniniwala po kayo doon? Dahil kapag bumababa ang pagpapala, damay ang lahat. Intindihin po natin maigi yun. Kaya sa pagtatapos po ng ating konferensya, mga kapatid, sa pagpasok natin sa post-resurrection ng ating Panginoon, unawain po natin ang sinasabi ng Acts of the Apostles. Unawain natin yung Johannine account sa ating lectionary reference ngayon. Namin natin maigi kung ano yung mensahe ng Panginoon. Walang magpapatuloy ng Mission Day kung hindi ka kikilos. Walang magpapatuloy ng misyon ng iglesia kung patuloy tayong matatakot at mga namba. Amen po ba? Walang iglesia mananatiling mulat, masigla kung tayong lahat ay gugustuhin natin na umupo at makinig kaysa lumabas at magmisyon. Pangatlo po, the apostles witnessed the resurrection of Jesus. Naasaksihan ng mga apostol na ito na katulad natin natatakot. Ganyo kasama niya pala ng 3 taon na nag-mission yung mga apostol na ito. Even yung 12. Kasama palagi ng Panginoon yan. Pero nung dumating na yung threat sa kanilang buhay, si Pedro ay tinatwa ang Panginoon. Amen po ba? Nagtago yung mga apostol. Nung may nagturo kay Peter na hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi ko kilala yun. Kasi nasabi po sa atin ngayon mga kapatid na ang lahat ng mga gawa, nasaksihan mo na, naranasan mo na ang Diyos na nabuhay muli. Amen po ba? Kaya ka nga nananatili, kaya ka nga umaasa, kaya nga sa panahon na ikaw ay nalulumbay, sa panahon na ang buhay mo ay batbat ng mga pagsubok, wala kang ginagawa kundi lumakad sa iyong tuhod at nakataas ang kamay, naghihintay ng haba nung Jesus na nabuhay. Kailan pa tayo magpapatotoo? Kailan pa ba tatayo sa totoong naranasan mo? Kailan mo pa ipapamalita ang Panginoon mo na nabuhay para sa iyo? Hello? Pangapat po, Jesus was exalted as the source of Israel's repentance and forgiveness. Ang ganda ng istorya ng pagpipigil ng mga Pariseyo dun sa mga apostol ng panahon na yon. Kung titignan mo yan, parang yung nangyari sa atin ng COVID. Di ba? The current situation during the COVID-19 pandemic prevent us to congregate and to worship the Lord our God. Parang ganito yung istorya. Dahil natatakot tayo, dahil meron tayong pangamba, we want to preserve our life, our
Yung iba, nagkasya na nga lang sa online gathering. Sana wala na po sa Muñoz UMC na hindi na nananabik na pumunta rito personally every Sunday celebration to meet one another, to embrace each other, to shake hands with one another, to wear that smile para mapalakas yung ating mga kapatid. Yung pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay na muli ay nagbigay ng tunay na pag-asa sa bayan ng Israel na sila ay nakaranas ng kapatawaran. Dahil binigay sa kanila ng Panginoon ang ultimate forgiveness, they also earn the promised salvation. Yun po ang meron ka. Yun yung pag-asa nating lahat. Amen po ba? Because we do not believe anymore in something who promise, who hope, who give us false hope, na walang katunayan. Sabi nga ng mga politiko, walang resibo, walang ebidensya. The empty tomb was a glaring proof na yung nilibing nila doon ay nabuhay na muli. They encountered an Emmaus walk. They encountered Mary Magdalene na malungkot na umalis na kinuha na nila yung aking Panginoon. Naglakad kasama ni Maria si Jesus, who were already resurrected that time, at pinalakas ang kanyang pananampalataya. That's why she rushed up para makasama niya yung mga apostol doon dahil inutusan siya na pumuntahan doon, nauna na doon ang Panginoon, ibinit niya yung kanyang mga alagad. It was there in the upper room. Kaya napaka-importante mga kapatid, na nababalikan natin palagi ang Semana Santa. Nababalikan natin palagi, nasasariwa natin sa ating sambahayan na ganito yung ginawa ng Panginoon. That we do not have to suffer the same suffering that Jesus did at the cross of Calvary. All you have to do is repent, accept Him as your Lord and Savior, then walk freely from sin. Freely from your past life na puno ng kasalanan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, tandaan po natin na kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. Kaya siya namatay sa iyo at sa akin. Because He wants us to stand before Him, even in our time, that we ought to obey God rather than men. Sa Diyos po ang papuri.